yung mga liderato nila, nandito rin sa pamilya nila na sa baba, sa syudad. Sila yung mga student leaders na naging radical, doon sa taas, naging commanders. Patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Pinapili kayo huminto. Pag humirit kayo ng isa, hiniritan ko kayo ng inosente. Kayo, mga kriminal. Tayo, mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Pero kung hindi ninyo hintuan niya sa siyudad ko, sa Davao City, pag binila ninyo yung mga pulis ko, hindi niyo hintuan yan. Uubusin ko yung pamilya, susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Kaya, nagkaroon kami ng truce. Kung mamili kayo, I mean, you cannot fuck the city for all time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa syudad ko, ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, pinapatay ninyo yung mga pulis. Nandito naman yung mga pamilya ninyo. Gagawin, pagka ganun, magkapatsi tayo. Kapatsi, yan. Dito, patayin mo yun, patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi, mamili ako na ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya nanguna kami. Naging aggressive seat kami. Gumanda ang Davao. Maraming nainggit. Kasi maganda ang data. Hanggang ngayon, yun ang so, parang Indian style. Apache beso. Alam mo, pakiusap tayo dito, pero kung hindi tayo magkaintindihan, hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President, Na kung gusto ninyong inosente isali natin, kayo. Araw-araw niyo pinapatay niyo mga pulis. Pwede yan. Mr. President, walang duda ho na legacy ng at napagtagumpayan yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala ba kayo na pumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako. At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na niyan, tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad mo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pagka nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag din nyo kaming hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor, na babae, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na
peaceful na kasi ang Davao. Huwag na ninyong, kasi hindi ako papayag. Ngayon, malapit lang naman election 3 years. Tatakbo ako ng mayor, mauubos kayo. Tignan niyo. Putang ina yan. Thank you. Ano, pag president, bababa ako ng mayor. Day 1, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naman anong buhay alam nila. Ayaw rin na sabihin dyan sa Congress kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, pangkaparkahan to. Wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong criminal, hindi mo madala ng drama na the rule of law. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. Putang ina mo, alam mo rule of law. Rule of the money yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, Adre, gagawain ko sa iyo. Pag hinold up mo isang pamilya, ni-rape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, papatayin kita. Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan. Pas ganun na presidente ako. Walang kwenta dito. I mean, it could cost maybe my life someday. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yun eh. May galit rin yun sila sa akin. Pero, sige, ano tayo, total, matanda na rin ako. Basta, yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs. Kasi talagang yayariin ko kayo. Nung na-presidente, marami. Kaya yung sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Yung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkakaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako uli, alam hindi naman ako takbo. Maski magtakbo lang ako ng mayor, ubos kayo. Alam itong mga putang inan to. Alam mo kung bakit? Alam itong mga kriminal, ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo na? Baril. Alam mo malakas loob nila? Civilian, walang baril. Akitin nila ng bahay, walang mga baril. Hold upin nila, walang mga baril. Pero bigyan mo lahat ng baril. Di magkalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para talaga kayo. Kasi ako naman, peace-loving ako. I follow the Ten Commandments. I give importance to every command niyang utos ng Diyos. Pero lang yung thou shalt not commit
mukhang hindi ko nasunod yan. Wala kang parusa. Yun naman sinabi yan doon na, ito kumamin. Pag hindi nyo sinunod, ganunin ko kayo. Wala man. 10 commandments. Tapos tayo nakikinig, sok. Pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag papatayin ko kayo. Datitino itong mundong ito. Yan ang mahirap. Kasi, hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ang anok isa itong kriminal, society and criminal, malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian, hindi talaga makipagpatayan yan. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapping mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa, o lalo na patayin mo. Nung na-mayor ako, presidente ako, hindi kita talaga bubuhayin. Tapos sabihin na, rule of law, hanggang kailan? Putang ina, hanggang ngayon, nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nakapending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na lang ako. Putang ina yung mga kaso. Alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga drogista, they can afford lawyers. And they can delay and delay the case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo dyan. Ayaw ko sa Amerika, I would not attempt to compare my country with. Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, at tapos wala kang follow-up. Yung mga mayaman na mga agrabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero yung ordinaryong taong hinold up mo, pinatay mo, wala na yun. Kaya, magprangkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulul kayo, walang mangyari sa bayan din. Kung nakinig ako dito sa rule of law, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao will be crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. Nung presidente ako, nabi ko, lalo ng mga foreigners, anak ka ng but what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Letse ka. Tangin. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Drugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Sabihin mo, yung due process, hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso.
Alam ninyo, alam ng Pilipino, ganon ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala. Postpone dito, postpone doon hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir, Lalo na yung walang pera. next question. Sino pa? MJ? Patay rin. Same answer. Sir, may gabi. Oh. Diyan. Sir, anong komento niyo doon sa binuking kanina ni Colonel Grijaldo na yung yung sabi niyo rin po kanina perjury, yung pagharap nila na may suggested na mga Wala, I'm sorry, but hindi ko nakuha yun either. Wala pa ako. Yung alam mo, hindi naman, in fairness to Garma, hindi naman talaga ibig sabihin mo na hindi totoo. Ang totoo doon ay yung pangalan niya, Garma, of legal age. Tama yan. Occupation. Tama yan. Pero yung third and fourth paragraph, hindi na tama yun. So, parang true or false yan eh. Anak, kayo mismong, hindi na kailangan manggaling sa bunganga ako. I'd like to address myself to the Filipino people. Hindi na kailangan na magkyak-kyak ako dito. I was once upon a time a president. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Alam ninyo ang sitwasyon. Alam ninyo yung maglakad ka ron ng gabi ngayon dyan sa ano, eh? Maglakad ka lang, mag-ikot ka ng Manila kung makaikot ka ng buhay. Sa syudad ko, kasi ako ang umiikot. At ako yung pumapatay. Hindi naman sila. You know, simple na lang tayo. Simple logic. Mathematics. Bakit tayo magpatalo sa mga bad boys? Bakit tayo magpatalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikatong putang ina mga to? Bakit ako matakot sa mga durugista? Dahil takot ako mamatay, ay putang ina. Siguraduhin mo lang, unahan mo ako kapag hindi, maabutan kita. Talagang, kayong mga, wala, lalo na sa syudad ko, yung mayor, anak ko, huwag mong ngayon ako. Yung syudad ko, malinis yan. Huwag kang pumunta doon at magdumi ka. Find another toilet. Marami dito sa Pilipinas o dito. Better still go out of the country and go somewhere else. Next question. Sorry. No, it's okay. It's okay, I'm sorry, sir. Nagtatanong lang rin ako. Pati ako dito, maingay rin eh. Pag lang.
Mabuti, paminsan-minsan na lang kasi ako na pupunta dito, hindi naman tayo. Ayaw, hindi ako nagbibiro. Sa di ba nag-subscribe dyan sa akin channel? Subscribe. Naglaki ako sa Salamat gobyerno. lahat ng mga Empleyado sulit lang. sa their face. Pakisubscribe Prosecutor hanggang kay Rob Uy Channel. sildo lang ako. Kaya kung punta ako dito, pamasahe, big deal na yan sa akin. Idabalik yung back and forth. Gastos yan. Noon kasi charge mo sa gobyerno. Ngayon ko saan ko i-charge? Sa asawa ko, mumurahin pa ako niyan. Wala ka namang iniintrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa maghingi sa akin? Kaya, hindi ako nagpapatawa. Kaya sabi ko na kanina, gusto niyo ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. 24 oras tayo hanggang bukas. Kasi mahirap magbiyahe dito. Maggastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo ng pag-retire ko. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay. Ngayon, 73 ako. Kung paabutin ako ng Diyos ng 95, saan ako maghanap ng panggastos? Maghingi pa ako sa mga anak ko na puro hirap rin. Wala man ang anak na milyonaryo. Magtanong kayo sa Davao. Tignan niyo yung mga bahay namin. Bahay nga. Pero sabihin mo maluho, mansyon. Tignan yung masakyan namin. Ako, 79 years old. Ay, hindi naman totoo yan, no? 79. Nakawag pa kaya ako na 79 years old. Pagkita dito ng 79 years old, utang inyo, papatayin ko kayo. You think a 79-year-old guy can threaten criminals? Kasi, yan silang pagtakot lang yan. Kasi kung itong gobyerno na ito, kung maaari lang, magpabili ng baril na mura. Kasi yung paltik sa Danau lang, lisensya, bigyan mo lahat ng tao ng baril. Di ba? Tabla na. Yung mga kriminal, gano'n yung magkagong yan. Kaya ako, wala akong, alam mo, ang pasensya ko, ang pasensya so kapwa ko tao hanggang ganyan kataas. Kriminal, ganyan na. Gano'n. Utang ina pagka nagkamali ka, hanggang dyan ka lang. Hindi ka napapalusogin. Hindi ka pa. Hindi ako maniwala na kailangan mo mabuhay at the expense of the other guy's pocket. Bakit ka mabuhay sa bulsa ng ibang tao? Kung wala kang pera, pues, mamili ka, ilang Jones Bridge, ilang bridge yan dyan. Mamili ka lang kung anong bridge ka tatalon dyan. Ano? Kung wala ka malang pagkain, tapos desperado ka, gusto mo mag-hold up, maghanap ka na, mamili ka na ng tulay ng gusto mo dyan. Umakyat ka dyan sa building yan, sa lumang eskolta na yan. Total, pagdating mo sa baba, isang boom. Tapos na. Wala nang problema mo. Tang-ina yan, bakit mo damayin yung ibang tao na hirap na nga sa buhay, hold upin pa ninyo, takutin pa ninyo, may kotse nga,
hindi naman sa kanya, sa kumpanya, nakakutsi lang. Tapos, ang ayaw ko, alam ko kayo mga kidnapper, ha? Pag kinidnap ninyo isang tao at pinatay ninyo, hindi ko kayo bubuhayin. At kung malaman ko kung nasaan ka nakatira, saan ko yung kikidnapin ko yung isang anak mo, itapong ko yan sa putang inang